Hi mga katikdik! Kaya magandang araw, magbibigay lang tayo ng update dahil nga tayo po ay nagbigay ng sa pantahan natin no nakaraang video natin kung saan sinabi ko po sa inyo na imposible po na magkaroon ng ads ang mga photos at ang stories. So dahil nga nag-October 6 na at iniintay nating lahat kung magkakaroon nga ba ng ads ang mga photos natin at ang mga stories natin, hanggang ngayon, wala pa din. So, antay-antayin lang natin, baka nga naman magkaroon. Pero for me, ibibigay ko po sa inyo yung aking paliwanag ulit kung bakit nga ba imposible pa sa ngayon na maglagyan ng ads ang ating mga stories or ng text or ng ating mga photos. Bakit nga ba? Unang-una mga katiktik, walang nasasaad po sa sinabi ni Meta about sa content na lalagyan na po nila ng ads ang mga text or stories or yung ating mga photos. Okay? So wala po yan, malinaw, wala pong nakalagay dyan. Kung nakapanood po kayo ng mga videos galing sa mga malalaking content creator na nagsasabi na lalagyan na daw po yan, ay doon po kayo magtanong sa kanila kung papaano po lagyan ng ads ang stories at picture o text man yan. Okay, sa kanila po kayo magtanong at wag po sa akin dahil hindi ko po alam kung paano ko po sasagutin ang imposibleng tanong na itinatanong nyo sa akin. Kasi ako din po ay naguguluhan sa mga pangyayari dito kay Meta. Hindi ko alam kung saan nila kinuha yung mga sapantahan na magkakaroon nga ng ads, ang mga photos na yan, ang mga stories na yan. Unang-una mga katiktik, ang isang pinagkakakitaan na natin ay hindi nalalagyan ni Meta ng isa pang pagkakakitaan natin. Ano ang ibig kong sabihin? Kung makikita nyo mga katiktik, kumikita na ang mga photos, ang mga text, ang mga videos, reels natin, and pwede na po yung mga sendan ng stars. Tama po ba ako? So kung tama ako, tama rin ang hinala ko na hindi na po lalagyan ni Meta yan ng ads. Okay? So dahil nga mga katiktik, meron ba din tayong bonus program na nag-aantay sa atin? So saan nga ba makukuha ang kita ng bonus program? Makukuha po yan sa pamagitan ng pagpo-post natin ng mga pictures, ng mga text, pag-share natin sa... Ang bonus program po nakukuha yan sa dami ng like, sa dami po ng comment, ng mga shares. Okay? So kapag nilagyan pa yan ng ads, ay naku naman, baka maghirap na guys si Meta niyan. Okay? So kaya for me, it's for me lang ha. Sa inyo na po kung kayo'y maniniwala o hindi. Kung sakali man dumating po yan, ay maganda para sa ating lahat. But for me, sa ngayon, imposible pong magkaroon ng advertisement or ng ads ang mga photos, text, or ang stories natin. Okay, so nakasaad lang naman po kasi sa terms mga katiktik, tinukoy po dyan yung mga content. Ano nga ba ang mga nasasakupan na content dito sa loob ni Meta? Yan nga po yung sinasabi ng mga videos, mga post, mga photos, mga text, at yung mga stories natin. So yan yung parte ng content. So yan ang ibig sabihin ni Meta, pinakilala niya po sa atin kung ano yung mga content na dapat yung mga yan ay sumusunod sa policy guidelines ni Meta, sa partner, sa community, at sa content monetization policy guidelines. Okay? Dahil nga napansin ko rin ngayon, ang stories ngayon ay nagkakaroon na po ng violation. Okay? Nagkaroon po ka ng violation sa stories ng copyright. So dati wala yan, ngayon meron na. Isa siguro yan sa mga update ngayon ni Meta na magkakaroon na din talaga tayo ng violation sa mga pinopost natin na photos, sa mga text natin, at sa mga stories natin. Okay? Kasama na po yan dyan sa content terms ni Meta ngayon na pwedeng magkaroon ng violation. At once nagkaroon po tayo ng violation sa mga content na ginagawa po natin mga katiktik, maaari pong hindi tayo bayaran ni Meta. Okay? Yan naman yung sinasabi ngayon na kumakalat na hindi na daw magbabayad si Meta, which is hindi totoo yan mga katiktik. Bakit hindi totoo? Once na hindi magbayad si Meta dito sa atin, lahat ng mga content creator mawawala na dito sa kanya. At sino pang gaganahan gumamit ng Facebook kung alam nila
na hindi na magbabayad si Meta. May mga magpapatuloy. Pero dahil nga tayo gumagamit tayo ng Facebook kasi nga gusto nating kumita. At kapag tinigil ni Meta ang ganitong klase niyang ginagawa, hindi na magbabalance dito ang mga tao. Siyempre, doon lilipat sa ibang mga platform na kung saan sila kikita. Maliwanag ba yan mga katiktik? Hindi lamang tayo babayaran kapag nagkaroon tayo ng violation. Okay? Kung tayo ay monetize na, ito yung tinatawag na madedemonetize po ang ating mga account. Which is, depende po kung anong violation ang makukuha mo. Dahil yung mga violation na yan ay merong mga days na tinatawag na pag-aantay bago mawala. Okay? So wala naman tayo magiging problema mga katiktik kung tayo ay susunod sa mga policy guidelines ni Meta. Yan nga yung community, partner, at yung content monetization policy na lagi ko sa inyong pinapaalala na dapat babasahin po natin ang mga ito. Okay? So malinaw po yan. Nilagay din po sa update ni Meta ngayon mga katiktik na dapat po maayos po ang pagkakalagay po natin ng mga information natin sa ating mga payout account. So, ganun pa rin naman ang policy ni Meta pagdating dyan. Kapag hindi natin nakompleto yung $100 na target natin or $25 sa isang buwan, pwede po natin yan sahurin sa susunod na buwan pa hanggat makompleto natin ang $100. Okay? So, huwag kayong makikinig sa mga nagsasabi na hindi na magpapasahod si Meta. Okay? So, ramdam natin yung pagliit po ng mga earnings. Siyempre, sa isang kumpanya, hindi po natin maiiwasan na magkakaroon po ng problema at magkakaroon ng problema ang isang kumpanya at maharap sa isang problema. Pero hindi tayo susukuan ni Meta pagdating dyan. Bumaba man ang earnings sa atin, gumagawa naman sila ng paraan ng iba nating pagkakakitaan. Kung ikaw ay tinatamad na dahil mababa ang earnings, nasa sayo yan kung susuko ka na. So maliwanag po yan. Unang-una dapat magpasalamat tayo mga katiktik dahil walang bayad si Meta. Tayo ang binabayaran niya. Okay? So ganyan po ngayon yung bagong update ni Meta. So, yung ibang mga update ay patungkol na po ito sa mga ads on Reels. Dahil wala pang ads on Reels, hindi ko pa siya masyadong maipapaliwanag din po sa inyo. Pero halos po magkaparehas lang din po yung update ng ads on Reels at in-stream ad. Tumutukoy po ito sa mga content na ginagawa natin. So, meaning po, mas babantayan po nila Meta yung mga paggawa natin ng content at kung sumusunod ba tayo sa mga policy guidelines. Napansin nyo, yung ating mga pagbabago sa ating mga dashboard, nagkaroon po sila ng education. So, dapat pag-aralan natin yung education na ibinibigay po sa atin ni Meta dahil napakahalaga nun mga katiktik. Huwag lang tayong basta-basta po nag-upload lamang ng video dito. Okay? So, yan po yung pinaka-pinupunto sa atin ni Meta. So, mag-iingat po tayo sa mga ina-upload natin ngayon na mga photos, na mga stories, ng mga text, mga videos, or mga reels. Lahat yan, bantay sarado na ni Meta. Dahil nga, part na yan ng content. Okay, kung dati video lang ang akala natin na content, ngayon lahat na po ng ina-upload natin, pinopost natin, ay content na ngayon. So mga katiktik, malinaw po yung mga sinabi ko. Wala pong ads na ilalagay si Meta sa stories, sa text, or sa mga picture na ina-upload po natin. Okay? Wala pa sa ngayon. Okay, so kung sakali mang magkaroon yan, magandang update po yan mga katiktik. Pero ngayon, sa mga nagtatanong po sa akin, ito na po yung sagot ko sa inyo. Wala. Okay? So kung may mga katanungan po kayo mga katiktik, pwede po kayo mag-PM po sa akin at para po maliwanagan po tayong lahat. And don't forget to follow Madam Tiktik for more video tips and tutorial. Ikikikikikik!